Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Austin Reeves nakaligtas sa Bradley Beal trade at lumabas na ang pag-uusap ni Kuminga at ng Golden State Warriors. Nilagdaan ng veteranong guard ang isang 2 taon na kontrata na nagkakahalaga ng $11 milyong matapos pumayag sa buyout ng kontrata mula sa Phoenix Suns. Isinakripisyo ni Bradley Beal ang $13.9 million mula sa natitirang $110 milyong sa kanyang kontrata upang maisakatuparan ang buyout. Malamang na gamitin ng Suns ang waive and stretch provision upang ipamahagi ang natitirang sahod niya sa loob ng 5 taon. Nagtapos na ang 2 taong pananatili ni Beal sa Suns, isang yugto na hindi nagbunga ng malalaking resulta kahit na nakasama niya sina Kevin Durant at Devin Booker. Pinahirapan ng mga injury ang career niya sa Phoenix kung saan nakapaglaro lamang siya ng 53 laro noong nakaraang season habang may average na 17 puntos, 3 rebounds at 3 assists. Ang pag-aatubili ni Beal na tumanggap ng mas maliit na papel ay isa sa mga dahilan ng kanyang pag-alis sa Phoenix. Nagbibigay ito ngayon ng kakaibang dinamika sa Clippers kung saan maaaring hindi siya maging pangunahing o pangalawang star ng team. Ang paglipat niya ay nagdulot rin ng hindi inaasahang epekto na pabor sa ibang panig, ang guard ng Lakers na si Austin Reeves. Matagal nang nagpapakita ng interes ang Lakers na makuha si Beal ngayong off-season. Ipinakita ng pagkadismaya ng kanilang mga fans matapos malaman ang paglipat ni Beal sa Clippers na seryoso ang Lakers sa paghabol sa veteranong guard. May mga ulat na maaaring naisama si Reeves sa anumang posibleng trade package ng Lakers para kay Beal. Ang desisyon niya na lumipat sa Clippers ay epektibong nagliligtas kay Reeves mula sa posibleng paglipat sa Phoenix. Kahit pa napunta si Beal sa Lakers nang hindi na isama si Reeves sa trade, malaki pa rin ang mababawas sa papel ng guard. Pareho silang shooting guards, kaya't magkakaroon ng overlapping sa posisyon na magreresulta sa pagbawas ng minuto at epekto ni Reeves sa laro. Sa kasalukuyang sitwasyon, mananatiling pangatlong star si Reeves ng Lakers sa likod ni na LeBron James at Luka Doncic sa darating na season. Nagpakita si Reeves ng kahanga-hangang mga numero noong nakaraang season, 20 puntos, 4 na rebounds at 5 assists habang may 37% sa 3-point shooting. Bagaman hindi pa tiyak ang kanyang kinabukasan pagkatapos ngayong susunod na season, maaari niya itong harapin ng may kumpiyansa na mananatili ang kanyang papel sa team. Samantala, para sa Clippers, inaasahang magiging epektibo ang kakayahan ni Beal sa playmaking at shooting sa tabi ni Kawhi Leonard at James Harden. Nanatiling matatag ang 3-point shooting percentage ni Beal sa 38% noong nakaraang season, patunay ng kanyang patuloy na halaga bilang player. Hindi lamang kay Beal umiikot ang mga pagbabagong ginawa ng Clippers. Ang pagdagdag kina John Collins at backup center na si Brook Lopez ay naglalagay sa kanila bilang lehitimong contender sa susunod na season kung mananatiling malusog sina Leonard at Beal. Sa sumunod na balita naman, nasa holding pattern ang Golden State Warriors ngayong off-season dahil hindi pa rin nila nareresolba ang kakaibang sitwasyon ng kanilang restricted free agent na si Jonathan Kuminga. Dahil wala nang natitirang pera para sa free agency, 2 landas na lang ang natitira, muling pumirma sa Warriors o maghintay ng team na handang magbigay ng halaga sa pamamagitan ng sign and trade. Ayon kay Brett Siegel ng Clutch Points, nagkaroon ng pagpupulong sina Kuminga at ang kanyang mga kinatawan kasama ang Golden State noong nakaraang linggo sa pagsisimula ng NBA Summer League sa Las Vegas. Ang update na nakuha ko ay ayon sa inaasahan. Walang kasunduan pero may malinaw na pag-unawa sa kasalukuyang sitwasyon, isinulat ni Siegel sa Twitter. Isang teknikalidad sa Collective Bargaining Agreement o CBA ang nagpapalabo sa sitwasyon ni Kuminga. Sa ilalim ng sign and trade setup, kalahati lamang ng kanyang inaasahang suweldo ang bibilangin para sa salary matching purposes ng Warriors. Subalit, ang buong halaga ng kanyang kontrata ay ipapasok sa salary cap ng team na kukuha sa kanya. Halimbawa, kung pumirma si Kuminga ng kontratang may average na $30 milyong kada taon, $15 milyong lang ang bibilangin bilang outgoing salary ng Warriors, ngunit $30 milyong ang papasok sa salary books ng kabilang team.
Ayon kay Anthony Slater ng The Athletic, tinanggihan na ng Warriors ang trade offer mula sa Sacramento Kings para sa kanya. Ilang team na ang tumawag kamakailan at ang pinakakilala sa mga ito ay ang Sacramento Kings na nag-offer umano ng package nina Devin Carter, Dario Saric at 2 second-round picks ayon sa mga sources sa liga. Tinanggihan ito ng Warriors na nakita ang offer bilang isang buy low na pagtatangka, ani ni Slater. Dagdag niya, naghahanap ang Warriors ng isang promisoryong young player kasama ng isang first-round pick kapalit ni Kuminga sa isang sign and trade setup. Hanggang ngayon, wala pang teams na handang magbayad ng hinihinging halaga. Ipinahayag ni Siegel na malamang ay manatili muna si JK sa Warriors at maaaring itrato o i-trade sa kalagitnaan ng season. Inaasahan ko pa rin na mananatili si Kuminga sa range na $20 milyong hanggang $25 milyong kada taon, may kasamang player option at trade kicker, ani ni Siegel sa Twitter. Ayon din sa mga nauna niyang ulat, naghahangad si Kuminga ng bagong kontrata na nasa pagitan ng $25 milyong hanggang $30 milyong kada taon. Bukod pa roon, nais din niyang magkaroon ng mas malaking papel at consistent na playing time ayon sa ulat ni Michael Scotto ng Hoops Hype. Hindi handang mag-offer ng ganoong kontrata ang Warriors lalo't sa susunod na season ay magmumula lamang sa bench si JK kung mananatili siya. Nilinaw ni head coach Steve Kerr na hindi niya maibibigay ang hinahanap ni Kuminga dahil sa kasalukuyang estado ng roster ng Warriors. Inuutusan akong manalo, sabi ni Kerr kay Tim Kawakami ng The San Francisco Standard sa The TK Show noong Mayo. At sa ngayon, hindi ko masasabing si Kuminga ang igugugol ko ng 38 minuto kada laro kasama sina Stephen Curry, Jimmy Butler at Draymond Green at aasahang mananalo kami. Noong nakaraang season, nagtala si Kuminga ng average na 15 puntos, 4 na rebounds at 2 assists. Tinapos niya ang posibleng huling yugto ng kanyang panahon sa Warriors sa isang scoring explosion kung saan nag-average siya ng 24 na puntos habang may 55% shooting at 38% sa 3-point line sa kanilang playoff loss kontra Minnesota Timberwolves matapos ma-injure si Stephen Curry. Sa kabila ng kanyang kahangahangang mga estadistika, mula sa mataas na scoring output hanggang sa impressive na individual highlights na madalas maging trending sa social media, hindi ito palaging nagsasalin sa mga panalong laro para sa kanyang team. Isa ito sa mga paulit-ulit na obserbasyon sa buong career ni JK sa NBA. Bagamat hindi maikakaila ang kanyang raw talent at athleticism, madalas na kulang ang kanyang impact pagdating sa mga crucial na bahagi ng laro. Ito rin ang naging pangunahing dahilan kung bakit mas pinili ni Coach Steve Kerr na bigyan ng mas malaking responsibilidad ang mga veterano ng team na mas maaasahan sa mga high-pressure situations at may mas malalim na kaalaman sa team system. Sa mga panahong kailangan ang disiplina, decision-making at team cohesion, mas pinapaboran ni Kerr ang mga may karanasan kaysa sa isang batang player na patuloy pang hinuhubog ang basketball IQ at maturity.